Nako, sa biglang pagpapalaya dito ho kay Digong Duterte, buhat diyan sa kulungan ng ICC sa Dahig, Netherlands. Marami ho ang nagulat. Bakit nangyari ito? Ano ang nangyari sa kaso? Ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, marami ang nagulantang, marami ang nagulat dito sa biglaan na paglaya ni Digong Duterte na nakakulong diyan ho sa Dahig, Netherlands. Nako po, ang ibig sabihin ho ay biglang makakalaya na itong si Digong Duterte sa kamay ho ng ICC. Hindi na makukulong at syempre ibabalik na ng Pilipinas. Iyan ho ang mainit nating pag-uusapan, mga kaibigan. Bibigyan ko po kayo ng kakulang katunayan resibo tungkol dito sa usapin na biglang paglaya ni Digong Duterte buhat diyan ho sa kulungan. Ano po ang nangyari, mga kaibigan, sa kaso? At bakit nagkaganito? Dahil itong mismo anak ni Digong Duterte na si Sara Duterte ay natutuwa, nagbubunyi dahil makakalaya na ang kanyang ama sa wakas ayon sa kanyang mga paliwanag. Nako, mga kaibigan, bago ko po ibahagi sa inyo ang complete details nito, inaanyayahan ko po kayo isang like muna sa video na ito. Nakalike na po ba? Kung nagustuhan nyo, pwede po kayo mag-share ng video na ito. At sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Bibigyan po natin ng kakunang linaw itong usapin na mismo na nanggaling din kay Sara Duterte, na ang sabi nga niya, makakalaya na si Digong Duterte buhat doon sa kulungan sa Dahig, Netherlands. Nako po, talagang wag po kayong alis. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan ng vlog na ito hanggang dulo. Nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Ito, matindi ho ito. Nakapagtataka. Lapindi. Sandali lang po. Kung ano ang magiging tunog dito. Formal lang naghain ng depensa ang kampo ng mga Duterte para ipabasura sa International Criminal Court o ICC ang kaso at palayain na ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Halos 2 buwan matapos dalhin sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naghain ng depensa ang kanyang kampo para ipabasura sa International Criminal Court ang kaso laban sa... Ayun, mga kaibigan, ito ang usapin na mapapalaya na itong si Digong Duterte. Ayon ho dito kay Sara Duterte, at siyempre ang pinagbatayan niya, ang paghain ng petisyon ng kanyang abogado dahil sa kanilang mga argumento na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas na yan ho ay lumang tugtugin. Wala na ba ang ibang argumento itong mga ito? Puro na lang lumang tugtugin para naman malapit sa katotohanan itong mga sinasabi ni Sara Duterte. Napakalayo, mga kaibigan, sa katotohanan itong mga pinapakalat ni Sara Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Sila ay taos noo at nagbubunyi na pinapakalat sa social media na ang sinasabi nila ay makakalaya na itong si Digong Duterte dahil dito sa petisyon na hinahin na kanilang abogado ay 100% na makakalaya daw si Digong Duterte. Nako po, naniniwala po ba kayo na itong si Digong Duterte ay makakalaya na, mga kaibigan? Dahil yan ho ang kumakalat sa social media
at malaking stream media at dahil din dito sa binitawan nitong si Sara Duterte na siya ho ay taas noo na naninindigan ay immediately na makakalaya sa lalo madaling panahon itong kanyang tatay. Ano ang matinding batayan noon ito? Ano ang matinding batayan ni Sara Duterte? Bakit nasabi niya yon? O ito mga kaibigan, naku po, Anya, ipinitisyon din nila na palayain na ang dating Pangulo. Sa naturang dokumento, iginiit ng kampo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Kaya hindi raw pwedeng magpatuloy sa kaso ang ICC dahil wala ng legal na batayan ang kaso. Si Vice President Sara Duterte tiwalang mababasura ang kaso laban sa kanyang ama. ayun mga kaibigan, talaga nga sabi ni Sara Duterte ay tiwalang mababasura ang kaso ng kanyang ama. Tingnan nyo dito, huwag nyo pong kaligtaan panoorin. Dito sa ibabagi ko po sa inyo na isusunod ko na ang interview at paliwanag ni Sara Duterte. Ay sabi nga niya, makakalaya na talaga ang kanyang ama, babalik na ng Pilipinas dahil sila ay mananalo dito sa kaso na ika nga po walang jurisdiction, kaya't makakalaya na si Digong. O ito po, pakinggan po natin. Ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lang ng due process ang inihaing depensa ng Duterte camp, kaya hindi raw sila makikialam. Napahiya doon si Sara Duterte. Abogado pa naman ito, yung hirap umintindi at hindi makaintindi, o talagang sadyang pinipik news lang ang mga sinasabi para maniwala ang taong bayan, mag-mind conditioning. Pero wala nang maniniwala ho dito. Ang kanyang sarili maniniwala at ang kanyang mga tagasunod. Sapagkat mga kaibigan, napakaliwanag ho ang sinasabi ni Sara Duterte. Kaya ang sabi niya, pinagmamalaki niya, pinagyayabang niya, pinagkakalat niya sa buong mundo na makakalaya na ang kanyang tatay dahil nga mayroon na daw post sa website ng ICC na ang kanilang petisyon ng kampo nila ay makakalaya na itong si Sara, itong kanyang ama. Nako, bahagi ng proseso iyan Sara Duterte kung ano mang mayroon sa website ng ICC tungkol sa usapin ng petisyon na pagpapalaya sa iyo, pagpapalaya ng iyong tatay, iyan ay bahagi ng proseso, iyan ay bahagi ng legal na proseso. Lahat ay pagdadaanan para hindi maabuso ang karapatan ng sinumang nasasakdal o nililitis ng ICC. Hindi katulad ng tatay mo nung siya ay nanunungkulan, walang bahagi ng legal na proseso. Shortcut, dadaanin sa kanyang, dadaanin sa pagtitil ng buhay. Nasanay ka nun eh. Ay ngayon no, sabi niya, nasa website daw ng ICC. Pakinggan po natin doon para mas maliwanag. Mga kaibigan, yung kanyang sinabi, At sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa Na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ayun mga kaibigan, pinagyayabang ni Sara Duterte na nasa website daw ng ICC ang immediate release ng pagpabasura ng kaso ni Digong Duterte, na wag po tayong maniwala sa sinasabi ni Sara Duterte. Mga mahal kong taga-subaybay, wala pong sinasa doon na immediate release. Ang nandun lang ho, mga mahal kong taga-subaybay, ay bahagi ng proseso na dapat pagdaanan ni Digong, na yan ho ay karapatan ng kanilang mga abogado na mag-file din ng petisyon para sa ika nga po'y kalaya ni Digong. Bahagi po ng proseso. At ito ang itatak mo sa kukuti mo, Sara Duterte. Hindi porke nagpetisyon ang kampo ninyo ay palalayain na, hindi nananaginip ka ng gising.
nakatulala pa sa hangin. Nako, kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.